Gaano nga ba kalakas ang hari na maengkanto kontra sa itim na babaylan? Posible nga bang tulungan ng haring engkanto ang isang tao? Alamin natin kung anong klasing proseso ang gagawin upang tulungan ng hari ng mga engkanto. JD nga pala at shoutout sa comment ni Erwin Tegero. Narito yung comment niya, flash ko sa screen. Paano mag-order po? Pwede makahingi ng account nyo sa FB. Lagi kasi kung nakikinig ng kwento nyo, lagi ding nakafollow. Para maka-order, maraming ways eh. Una, punta kayo sa comment section. May link dyan ng Shopee account natin. At meron ding link ng Facebook page if ever international shipping. Or pwede nyo ring isearch sa Facebook page ang likha. Yan lang mga kabayan. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Roland. Kasama niya ang pinsa na si Melay. Taong 1975, probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Roland sa bahay ng kanyang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Mateo. Kasama nito sa tahanan ang pinsan na itago na lang natin sa pangalang Melay. Tatlo lang sila sa tahanan, si Roland, si Melay, at ang tiyuhing si Mateo. Hindi nagkakalayo ng edad ang magpinsan, kaya malapit ito sa isa't isa. Sila ang madalas magkasama sa lahat ng gawain sa bukid man o sa tahanan. Hiniram ni Mateo ang pamangkin sa kapatid nito para maging katuwang sa bukid. Batak sa trabaho ang katawan ni Roland. Walang problema para sa kanya ang mabibigat na trabaho sa bukid. Tinutulungan din naman ito ng pinsang si Melay. Parang lalaki kung kumilos ang dalaga. Nakikipagsabayan kay Roland sa mga gawain, lalo na sa pag-iigib ng tubig tuwing hapon. Medyo malayo kasi ang kanilang iniigiban, kaya maramihan kung magakot ng tubig ang dalawa. 10 malalaking galon ang dinadala nila sa bukal upang punuin ng tubig at mag-uunahan ang mga itong umahon. Papunta sa kanilang tahanan bitbit ang tig-2 galon. Pagod sa maghapong pagtatrabaho ang dalawa, kaya pagsapit ng gabi, kakain at mag-uusap sandali at kaagad na ding matutulog. Ngunit ang ipinagtataka ng binata, kahit na pagod sa maghapong trabaho, nagagawa pang gumising ng tiyuhin ng eksaktong 3:00 ng madaling araw upang umalis ng tahanan. Ilang beses na itong nakita ni Roland, pero minsan ay hindi niya naisip sundan ng tiyuhin. Imbis na gawin niya ito ay pinipili na lang ng binata ang matulog. Maagang nagigising ang magpinsan. Kanya-kanyang hila ng tali ng mga kalabaw upang pakainin at magsimula na sa trabaho sa bukid. Kadalasan madilim pa lang ay nagkakarera na ang dalawa sa pag-aararo, lalo na kung simula ng taniman ng mais sa lugar. Pagsapit naman ng tanghali ay dadali nila ang mga kalabaw sa sapa upang painumin ng tubig at paliguan. Hinahayaan nila ang mga alagang magbabad sa tubig hanggang sumapit ang 2:00 ng hapon at muling babalik sa pagtatrabaho. Araw-araw nilang ginagawa ang ganitong gawain, maliban na lang sa araw ng Biyernes. Ipinagbabawal din ni Mang Mateo ang paglabas ng tahanan sa araw na yun, na labis namang ipinagtataka ng dalawa. Hindi ka ba nawiwirdoan dyan sa tatay mo, Melay? Bakit kaya bawal tayong lumabas tuwing Biyernes? Marami pa tayong tatapusin sa bukid eh. Sa linggo rin, hindi tayo nakakapagtrabaho ng maaga dahil kailangan bumaba sa bayan
para naman mamili ng mga pangangailangan. Ay nako, ano bang meron dyan? Wika ni Roland. Hindi ko din alam, Roland. Kahit ako nagtataka nga eh. Ganyan kasi si Tatang simula nang namatay si Nanang. Tugon ni Melay. Hindi na lang nila ito pinansin. Kalaunan na sanay na din si Roland. Ngunit isang kaganapan ang hindi sinasadyang nakapagpabunyag ng totoong ginagawa ni Mang Mateo. Ito ay nang minsang nagising si Roland ng madaling araw. Lumabas ito upang umihi. Nang makitang naglalakad palabas ng bakuran ang Chewin. Medyo malayo na ito, kaya hindi siya napansin. Naisip ng binatang gisingin si Melay upang sundan si Mang Mateo. Ano ka ba naman, Roland? Biyernes ng madaling araw ngayon. Baliw ka ba? Pag nalaman ni Tatang na lumabas tayo, paniguradong lalatayan tayo niyan. Wika ni Melay. Yun na nga ang punto ko. Biyernes ngayon, kaya hindi niya iisiping lalabas tayo ng bahay, di ba? Kaya bumangon ka na dyan. Sundan na natin siya. Huwag ka nang magkunwari. Alam kong gusto mo rin malaman kung saan napupunta si Mang Mateo, di ba? Tugon ni Roland. Naisip din ni Melay na sundan ang ama. Dahil sa totoo lang, nagtataka ito kung ano nga ba ang ginagawa ni Mang Mateo. Saan ba nagpunta si Tatang? Tanong ni Melay. Basta, sumunod ka na lang sa akin. Tugon ni Roland. Akmang lalabas na sila ng tahanan nang biglang may nagpakitang malaking nilalang. Dumaan ito sa harapan ni Roland na tila tinutulak siya papasok ng tahanan. Nakita din ito ni Melay. Grabing kilabot ang naramdaman ng dalawa. Hindi alam kung saan nanggagaling ang nilalang. Kapwa natulala ang mga ito habang nanginginig. Roland? Ano yun? Saan galing yun? Tanong ni Melay. Hindi ko alam, Melay. Pero hindi na mahalaga yan. Halika na, bago pa makalayo si Tatang Mateo. Dali-daling hinila ng binata ang pinsan. Sinundan ng mga ito ang dinadaanan ni Tatang Mateo. Mabuti na lang, naaninag nila ang sulong dala ng matanda, kaya madali lang itong nasundan. Patuloy na naglakad ang matanda hanggang sa marating nito ang pinakadulo ng gubat. Huminto ito sa gitna ng daan. Laking gulat ng dalawa nang biglang may lumabas mula sa mga talahib. Dalawang matatangkad na nilalang na halos hanggang bewang lang ng mga ito si Tatang Mateo. Ang isa ay yumapos sa matanda at ang isa naman ay hinihimas ang ulo nito. Napansin ng dalawa na may dalang sako si Tatang Mateo. Inabot ito sa mga nilalang at tila tuwang-tuwa ang mga ito sa ibinibigay ng matanda. Maya-maya pa naglakad sila papasok sa talahiban. Inantay ni Roland na makalayo ang mga ito bago tuluyang sumunod. Bagaman nakakaramdam ng takot, walang pagdadalawang isip na sinundan ito ng magpinsan. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita ang isang tagong baryo doon sa loob ng kagubatan. Teka, may baryo pala dito? Ngayon ko lang nalaman to ah. Wika ni Melay. Kagad siyang pinatahimik ng pinsan dahil masyado silang malapit sa lugar.
Nanlaki ang mga mata ni Roland nang makita ang nilalang na tumulak sa kanya. Melay, andyan yung tumulak sa akin kanina. Tumulak? Asan? Alin dyan? Bulag ka ba? Ayan o, tignan mo, ayan o. Tinuro ni Roland ang isang malaking nilalang na nakatalikod sa kanila. Bigla itong napalingon sa kanilang pinagtataguan. Mabuti na lang mabilis na nakadapa ang dalawa. Marahang sumilip si Roland. Nakahinga ito ng maluwag dahil wala na ang nilalang. Pinili ng dalawang panoorin ang mga nangyayari. Nakikipag-usap lang si Tatang Mateo sa mga nilalang at ang ilan ay lumalapit sa kanya at hinahawakan siya sa ulo. Ang ilan naman, tinutulak ang matanda habang tuwang-tuwa. Nakita din ng binata ang iba pang nilalang. Pamilyar sa kanya ang ilan, kagaya ng tikbalang, kapre. Ngunit may ilan doon pa lang niya nakita. Madalas magbasa ng mga nakakatakot na comics ang binata, kaya kahit papano ay meron siyang ideya tungkol sa itsura ng mga engkanto. Hindi lubusang akalain ni Roland na masisilayan niya ang mga nilalang na ito. Biglang napaisip ang binata kung ano ba talaga ang pagkatao ng kanyang tiyuhin. Wala namang nangyaring masama kay Mang Mateo, ngunit biglang napatakbo ang dalawa papunta sa matanda. Nang makarinig sila ng angil mula sa likuran, paglingon ng binata, nakita nito ang nilalang na tumulak sa kanya. Kagad silang sinalubong ni Mang Mateo at hinila sa damit. Anak naga, anong ginagawa niyo dito? Tanong ng matanda sabay dampot ng sulo. Nilingon ni Roland ang mga nilalang. Nangilabot ang binata nang makita ang itsura ng mga ito. Sobrang papangit ng mga muka. Para bang naaagnas. Ang ilan sa kanila ay nakaluwa pa ang mga mata at may matatalas na ngipin. Tatang, ano po yung mga yan? Bakit po kayo nakikipag-usap sa kanila? Tanong ni Roland. Mamaya ko na ipapaliwanag. Sa ngayon maganda kayo. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo kayong dalawa at wag na wag kayong lilingon sa likuran. Tugon ni Mang Mateo. Pagbigay ng hudyat, mabilis na tumakbo ang dalawa papalabas ng talahiban. At dahil napakatatalim ng mga dahon dito, nagkandasugat ang mga braso sa binti ni Melay at Roland. Nilingon ng binata si Mang Mateo. Nakita nila itong nilamon ng maitim na usok habang tumatakbo. Napaiyak na lang ang dalawa sa pag-aakalang patay na ang matanda. Dali-dali silang umuwi. Laking gulat ng mga ito dahil pagbukas ng pintuan, nakaupo sa mesa si Mang Mateo habang nagkakape. Maupo kayong dalawa. May pag-uusapan tayo. Seryosong wika ni Mang Mateo. Tumayo ito at may kinuwang kung ano mula sa kanilang altar. Pagbalik ng matanda, isang mangkok na gawa sa tanso ang hawak niya. Isinawsaw ng matanda ang kanyang kamay. Ipinahid sa noo ng dalawa ang langis mula sa mangkok. Matapos ay kumuha ito ng 2 baso ng tubig. Laking gulat nila Melay nang biglang ibuhos ng matanda sa mga ulo nila ang laman ng baso. Makailang ulit niya itong ginawa. Pagkatapos ay sinabihan ang magpinsan na hubarin ang mga suot at sunugin.
Matapos gawin ang ipinag-uutos ng matanda, muli silang naupo sa harapan nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wag kayong lalabas tuwing Biyernes? Bakit ba kasi hindi kayo nakikinig? Bakit ba kasi ang titigas ng ulo nyo? Tanong ni Mang Mateo. Pasensya na po, Tatang. Hindi na po mauulit. Tugon ni Roland. Wala na tayong magagawa dahil nangyari na. Pero wag kayong mag-alala. Dahil sa ginawa kong ritual, hindi na nila kayo hahabulin pa. Muling wika ng matanda. Tatang, sabihin niyo naman po, ano po yung mga nilalang na yun? At bakit po kayo nakikipag-usap sa kanila? Tanong ni Roland. Napabuntong hininga ang matanda. Sa isip nito wala nang rason pa para itago ang lahat. Kama-kama ang tawag sa kanila. Mga engkantong nakatira sa kailaliman ng lupa. Nakipagkasundo ko sa mga yon dahil kailangan ko ang tulong nila. Tugon ni Mang Mateo. Tulong? Para saan naman po, Tatang? Muling tanong ni Roland. Pinaliwanag ng matanda ang dahilan. Ayon dito, may mga lahi ng engkantong nanggagambala sa mga tao. Naghahanap sila ng mabibiktima upang pagsaluhan ng kanilang gaganaping piging. Nangyayari ito tuwing ikalawang pagbilog ng buwan at ang kaganapang iyon darating na sa loob ng 2 araw. 2 araw mula ngayon, magaganap ang ikalawang pagbilog ng buwan. Magdadaos ng piging ang mga galmog. Sila naman ang mga engkantong kumakain ng tao. At sa tulong ng isang babaylan, isasagawa nila ang ritual. Ito ang kailangan kong pigilan, kaya ako nakikipagkasundo sa mga kama-kama. Pagpapaliwanag ni Mang Mateo. Bakit naman po kayo yung kailangang gumawa ng paraan para po pigilan sila? Tanong ni Roland. Matagal nang tungkulin ng aking pamilya ang pigilan ng anumang masamang gawain ng kahit anong elemento. Isa kong babaylan, Roland. Tugon ni Mang Mateo. We, di nga tang. Bakit di ko alam? Pilosopong tanong ni Melay. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang lahat. Kaso wala kang panahon para makinig, Melay. Sa palagay ko, hindi kayang unawain ng isipan mo ang mga pangyayari. Kaya pinili kong itago sa iyo ang lahat. Tugon ni Mang Mateo. Grabe naman kayo, Tay. Hindi naman sa ganun. Siguro nga hindi ko mauunawaan noon. Pero ngayon iba na, no? Muling wika ng dalaga. Paano naman po yan ngayon, Tang? Magagalit ba sa inyo yung mga kaibigan yung engkanto? Nakita po kami dun eh. Tanong ni Roland. Malamang magagalit sila. Pero magagawa naman yon ng paraan. Kakailanganin ko nga lang ng tulong nyo. Sa ayaw at sa gusto nyong dalawa, kasali na kayo dito. Wala nang atrasan. Yan ang napapala kapag matigas ang ulo. Tugon ni Mang Mateo. Ano naman pong paraan yung naisip nyo? Iaalay nyo po kami ni Melay. Wala namang ganyanan, Tang. Muling tanong ni Roland. Biglang napatayo si Melay at umalis ng sala
Naalala ko, wala pa pala tayong agahan. Magsasaing na muna ako. Wika ng dalaga. Napangiti si Mang Mateo sa naging reaksyon ng anak. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iaalay. Walang ganon, Melay. Pero kailangan yung dumalo sa piging na ihahanda ko. Hingi tayo ng kapatawaran sa panggagambala sa pagpupulog. Tugon ni Mang Mateo. Wala namang nagawa ang dalawa. Dahil alam nilang malilintikan sila kay Mang Mateo kung sakaling hindi sila sumang-ayon. Pagkatapos kumain ay tumambay ang dalawa sa bakuran at nag-usap. Nagsisihan ang mga ito sa nangyari. Ikaw naman kasi. Ano ba kasing meron dyan sa utak mo? Bakit ka sumunod kay Tatang? Tanong ni Melay. Gusto ko lang naman malaman kung ano yung ginagawa niya eh. Malay ko bang pumupunta yun sa mga engkanto? Tugon ni Roland. Paano ngayon yan? Paano pag di tayo napatawag ng mga engkanto? Di tayo yung magiging hapunan nila. Ayoko pang mamatay, no? Tanong ni Melay. Sa palagay ko, hindi naman siguro. Kagaya ng sinabi ni Tatang Mateo, kakausapin lang natin sila. Tapos, makikipagsaya. Yun lang naman siguro eh. Ayos na yun. Tugon ng binata. Habang nag-uusap ang mga ito, isang lalaki ang dumaan at para iwasang marinig ang kanilang usapan, kapwa sila tumahimik. Ngunit laking pagtataka ni Roland dahil huminto ito sa harapan nila. Dali-daling tumayo ang binata upang puntahan ito. Kaso hinarang siya ni Mang Mateo. Ako nang bahala dito. Pumasok kayo ng pinsan mo sa tahanan. Wika ng matanda. Dali-daling pumasok ang dalawa. Mula sa bintana pinakinggan ng mga ito ang usapan ng lalaki at ni Mang Mateo. Ang lakas naman ng loob mong magpunta dito. Hindi mo ba alam na pwede kang mapahamak sa ginagawa mo? Nasa teritoryo kita. Hindi ka sasantuin ng mga kaibigan ko. Wika ng matanda. Huwag kang mag-alala. Dahil wala naman ako masamang intensyon. Naparito lang ako para balaan ka. Huwag mong subukang makialam sa gawain ni Primo dahil mapapahama ka lang. Isipin mo ang 2 kabataang nasa loob ng tahanan mo. Sige, una na ako. Tugon ng lalaki. Napalingon si Mang Mateo sa dalawa na nooy nagtago sa gilid upang hindi makita ng tiyuhin. Huwag kayong magtago. Alam kong narinig niyo ang lahat. Ngayon, panganib na ang kakaharapin natin. Wala nang dahilan para umatras. Wika ni Mang Mateo. Tama po kayo, Tatang. Hindi nga po namin maiiwasan to, no? Kasali na kami sa mundong ginagalawan nyo. Kailan nyo po ba balak idaos ang piging? Tanong ni Roland. Hindi inaasahan ni Mang Mateo ang tanong nito. Sa lalong madaling panahon, kaya ihanda niyo ang mga sarili niyo. Tugon ni Mang Mateo. Pagsapit ng hapon, inutusan nito ang dalawa upang ilipat ang kalabaw. Dali-dali namang sumunod ang mga ito dahil ang bili ng matanda, huwag silang magpapaabot ng dilim sa labas. Habang papauwi, nakasalubong ng dalawa ang isang lalaki
Nakatitig ito sa kanila. Malayo pa lang ay kakaiba na ang pakiramdam ng binata. Patuloy silang naglakad hanggang sa magtapat sila ng lalaki at dito narinig ni Roland na may kung anong binubulong. Napahinto ang binata at nilingon ang lalaki. Teka, nasaan na yun? Biglang nawala. Wika ni Roland. Aba oo nga no. Nasaan na yung nakasalubong natin? Tugon ni Melay. Nagkatinginan ang dalawa at kagad kumaripas ng takbo. Pagkarating sa kanilang tahanan, nag-unahan ang dalawa sa pagkwento kay Mang Mateo. Tang, may nakasalubong kami kanina lalaki. Tapos meron po siyang binubulong. Pagtingin po namin, bigla po siyang nawala eh. Wika ni Melay. Oo nga po, Tang. Hindi ko alam kung sino eh. Ngayon ko lang po nakita yung taong yun eh. Wika ni Roland. Unti-unti na silang nagpaparamdam. Kailangan ng maisagawa ang piging. Roland, pwede ka bang humuli ng 2 malalaking kambing? Samahan mo na din ang 3 inahing manok. At ikaw naman, Melay, magsaing ka gamit ang malaking kaldero. Kumuha ka doon sa lagayan natin ng itim na bigas. Ayaw ng mga engkanto ng bigas natin. Dali-daling sumunod ang dalawa. Kinatay ni Roland ang kambing. Binilinan nito ng matanda na wag itapon ang dugo. Inhiwalay din nito ang puso at atay. Ganon din ang ginawa sa mga manok. Nagluto ang matanda ng 2 uri ng pagkain. Ang isa ay may asin, ang isa naman ay wala. Buong gabi silang naghanda hanggang sa sumapit ang Sabado ng umaga. Tang, luto na po ang lahat ng ulam. Saan ko po ito ilalagay? Tanong ni Melay. Mamaya na yan. Siguraduhin mo lang na nakahiwalay ang walang asin. Dahil yan ang ipapakain natin sa mga panauhin. Tulungan niyo kong buhatin ang malaking tabla ng naras sa likod ng bahay. Kailangan natin itong dalhin sa gitna ng gubat. Doon idadaos ang piging. Tugon ni Mang Mateo. Halos hindi makahinga ang dalawa dahil sa pagod. Ilang sandali pa ay nagawa nilang dalhin ang mga pagkain. Kasama ang dugo at hilaw na puso at atay ng mga kinatay na hayop. Sandali lang po, Tatang. Para sa naman itong mga atay at dugo? Bakit hindi natin sinama sa pagluluto? Tanong ni Roland. Yan ang gagamitin natin para tawagin ang mga kaibigang engkanto. Bilisan mo na, Roland. Magpaningas ka ng apoy at magsindi ng insenso. Isama mo din ang mga daong ito para makalikha ng mabangong usok. Tugon ni Mang Mateo. Ilang sandali pa ay nagniningas na ang apoy na ginawa ni Roland. Inilagay nito ang mga dahong sinabi ng matanda. Nagsindi sila ng mga insenso. Unti-unting bumango ang kapaligiran. Laking gulat ng binata. Biglang nagdilim ang paligid na tila kasing dilim ng hating gabi. Tumingala ito sa kalangitan. Napansin sa kinaroroonan lang nila nangyayari ang hiwaga. Alam ng binatang 9:00 pa lang ng umaga ng mga oras na yun. Ngunit hindi na ito nagtataka sa mga pangyayari. Tumabi kayong dalawa. Paparating na sila. Sa pagkakataong ito,
Mukhang kasama nila ang kanilang hari. Wika ni Mang Mateo. At mula sa isang sulok ng kagubatan, lumabas ang napakalaking mga nilalang. May hawak itong sibat na gawa sa ginto. Sinundan pa ng mga naggagandahang babae. May bitbit na bulaklak. Nanlaki mga mata ng binata dahil nakita nito ang isang lalaking may suot na korona. Kulay asul ang mga mata at napakagara ng kasuotan. Hindi makakilos sa kinakatayuan sina Roland at Melay. Nanatili silang nakatitig sa kakarating palang na panauhin. Hindi makapaniwala ang mga ito. Makakakita sila ng mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Umikot sa mesa ang lalaking may magarang kasuotan. Lumapit kay Mang Mateo. Inilahad ang kanyang kamay. Kagad namang humalik ang matanda. Matapos ay kagad niya itong binitawan. Naglakad palayo at tuluyang bumalik sa madilim na bahagi ng gubat. Tapos na ang kasunduan. Maraming salamat, kamahalad. Wika ni Mang Mateo habang nakayuko. Ilang sandali pa ay tuluyang naglaho ang hari ng mga kama-kama. Naglabasa naman mula sa pinasukan nito ang mga nakakatakot na nilalang. Nagsipaglapit ang mga ito sa inihaing pagkain ni Mang Mateo at nagsimulang kumain. Sinabihan ni Mang Mateo si Roland na ihagis sa apoy ang dugo at puso ng hayop na kinatay. Matapos gawin ito, nagsipaglundagan sa sobrang saya ang mga engkanto. Nakiupo na din si Roland at Melay habang nakatitig sa mga nilalang. Hindi pa rin naaalis sa dalawa ang kilabot. Nang matapos ang kainan, kagad namang hinarap ng dalawa ang mga engkanto. Humingi ng kapatawaran sa kanilang ginawang panggagambala sa naunang pagpupulong nila Mang Mateo. Mabuti na lang mababait ang mga kama-kama. Pinalampas ng mga ito ang ginawa ng magpinsan. Matapos ang pag-uusap, kaagad nang nagpaalam ang mga nilalang. Pag-alis ng mga ito ay biglang lumiwanag ang paligid. Laking pasasalamat ni Roland dahil sa wakas na isaayos na din ang kanilang mga kapalpakan. Ay nako, maraming salamat. Sa wakas tapos na. Nang, ano na pong mangyayari ngayon? Tanong ni Roland. Wala kayong dapat ipag-alala. Nakuha na natin ang panig ng mga kama-kama. Hindi sila sasali sa piging na idadaos ng itim na babaylad. Ang kailangan nating gawin ngayon, paghandaan ang gagawin nilang hakbang. Marami ang mapapahamak. Sa oras na maghanap sila ng ipanghahanda sa piging, hindi lang daan-daang engkanto ang dadalo, kung hindi libo-libo. Tugon ni Mang Mateo. Kahit papano nabawasan ang pag-aalala ng matanda. Ngunit alam din niya, may malaking problema silang kailangang harapin. Ito ay ang pagtitipon-tipon naman ng mga engkanto sa ilalim ng isang itim na babaylan. Matapos ang kaganapan, balik sa normal ang gawain ng magpinsan. Kasalukuyang nagdadamo ng maisan sina Melay nang may lumapit sa kanila na isang bata. Ano yan, bata? Nasaan yung mga magulang mo? Bakit mag-isa ka lang? Ang init-init pa naman, oh. Saan ka ba galing? Sunod-sunod na tanong ni Melay. Nakatitig lang sa kanya ang bata.
Ilang sandali pa ay may tinuro ito. Dun ba? Dun ka nakatira sa kawayanan? Halika, ihatid kita. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Wika ni Roland. Ngunit biglang yumakap kay Melay ang paslit. Ano ka ba naman, Roland? Tinakot mo tuloy. Ako na nga maghahatid sa'yo. Halika, ituro mo sa akin yung daan, ha? Wika ng dalaga. Hindi naman sumama pa si Roland dahil kabisado naman ni Melay ang gawing iyon. At isa pa, kailangan tapusin ni Roland ang pagdadamo dahil bukas ay maglalagay sila ng mga pataba. Kaso nga lang, halos mag-iisang oras na ay hindi pa rin nakakabalik si Melay. Dito na nagsimulang mag-alala ang binata. Dali-dali siyang tumayo at sinundan ang pinsan. Naglakad si Roland papasok sa kawayanan. Ngunit habang palalim ito ng palalim, lalo namang sumusukal ang daanan. Binunot ng binata ang kanyang itak. Nagsimulang tabasin ang mga tinik na nagkalat sa daan. Hanggang sa marinig nito ang sigaw ng pinsan. Sinundan ng binata kung saan nagmumula ang boses hanggang sa tuluyan niya itong matunton. Nakita ni Roland na nakahandusay sa lupa ang dalaga. Wala na itong malay. May mga sugat sa braso, dulot ng mga tinik na tumama sa kanya. Ginising ng binata ang pinsan ngunit hindi ito magising. Kaya naman dali-dali niya itong binuhat upang iuwi. Pagkarating sa tahanan, sunod-sunod na tanong ang inabot ni Roland, ngunit wala itong maisagot. Ang tanging nasabi lang ng binata, natagpuan nito ang pinsan sa loob ng kawayanan. Naupo ang matanda sa tabi ni Melay. Dinama ang pulso nito. Laking gulat ni Mang Mateo. Biglang dumilat ang dalaga at hinawakan siya sa kamay. Sinabi ko sa iyo na huwag kang makikialaba. Hindi ka nakinig. Ngayon pagbabayaran ng anak mo ang pagiging pakialamero mo. Wika ni Melay. Alam ni Mang Mateo na hindi ito ang kanyang anak. Maging si Roland ay nagulat dahil iba ang boses na lumalabas sa bunganga ng pinsan. Mabilis na dumukot ng kung anong bagay ang matanda mula sa kanyang bulsa. Idiniin ito sa palad ng dalaga. Napayaw ito. Nagmakaawa sa matanda na itigil ang ginagawa. Ito ang malaki mong pagkakamali. Dahil pumasok ka sa katawan ng anak ko. Wala akong pakialam kung sino ka. At ito ang tatandaan mo. Hindi kita titigilan. Wika ni Mang Mateo. Patuloy na naglulupasay ang dalaga dahil sa ginawa ni Mang Mateo. Ilang sandali pa ay nawalan ito ng malay. Anong nangyari kay Melay, Tang? Bakit po biglang nag-iba yung boses niya? Tanong ni Roland. Sinapian ng pinsan mo. At ang hula ko ang sumapi sa kanya. Walang iba kung hindi ang babay lang sinasabi ng mga kama-kama. Kaso lang talagang malakas siya. Nagawa niyang takasan ang ginawa kong panggapos. Muling wika ni Mang Mateo. Ilang sandali pa ay biglang nagkamalay ang dalaga. Dali-daling kumuha ng tubig si Roland upang ipainom sa pinsan. Uy, Melay? Melay? Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit ka nawala ng malay kanina? Tanong ni Roland.
Yung bata may nilagay siya sa balikat ko kanina. Tapos yun pumasok sa tenga ko. Hanggang ngayon, naririnig ko pa. Naririnig ko yung pagkilos ng insekto Tugon ng dalaga. Dali-dali namang kumuha ng langis ang matanda. Ibinungus ito sa tenga ni Melay. Ilang minuto pa nakita na nito ang insektong gumagapang palabas. Hindi nga ako maaaring magkamali, Roland. Maganda ka na. Tutulungan mo ko maglagay ng proteksyon sa paligid. May posibilidad na pasukin nila tayo ngayong gabi. Ang insektong ito ang magsisilbi nilang gabay. Hindi lang malakas na babaylan ang kalaban natin. Isa rin siyang mahusay na mambabarag. Pagpapaliwanag ni Mang Mateo. Naghakot na mabagakay si Roland gamit ang kanilang kalabaw. Isa-isa itong itinayo nila Melay sa paligid ng tahanan. Kasunod nito, nanguha din ng ugat ng tubli ang binata upang gamiting panglason sa mga matutulis na dulo ng itinayong pakod. At habang ginagawa nila ito, hinuhukay naman ng matanda ang ilalim ng bakod at tila may ibinabaon itong mga tuyong dahon. Nang matapos sa paghahanda, saka pa lamang ipinaliwanag ni Mang Mateo ang kanyang ginawa. Ang bagakay, may taglay na likas na pangontra sa mga masasamang elemento. Lumilikha din ito ng malakas na pananggalang sa itaas. Ngunit hindi nito kayang magbigay ng proteksyon mula sa ilalim ng lupa at doon naman papasok ang mga dahon. Ang kakayahan ng tuyong dahong ito, maaaring makapatay ng anumang insektong ginagamit ng mambabarag. Pero hindi pa rin tayo pwedeng magpakampante. Iba't ibang uri ng engkanto ang makakasalamuhan natin. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Pagpapaliwanag ni Mang Mateo. Paano naman po kung sakaling makalusot sila sa mga panangga natin? Tanong ni Roland. Napatingin sa kanya si Mang Mateo at muling nagsalita. Kung sakaling makalusot sila, tad-tad na karne ang kahihinat na nila. Nakapalibot sa buong kabahayan ng mga alaga kong engkanto. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Tugon ni Mang Mateo. Sa pagkakataong iyon, labanan sa pagitan ng dalawang malakas sa babaylan ang mangyayari. Kinagabihan, pinagpahinga ni Mang Mateo ang dalawa habang nagbabantay naman ito sa kanilang atangan. Ngunit dahil sa kaganapan, hindi magawa ng magpinsan na makatulog. Marahang bumangon si Melay at pinuntahan si Roland sa kwarto nito. Anak ng Melay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang papasok sa kwarto ko? Kababae mong tao, nandito ka. Bakit ba? Ano bang meron? Tanong ni Roland. Pwede ba? Hinaan mo nga yung boses mo para kang ewan. Kasi hindi ako makatulog Ay nako, alam mo kasalanan mo yung lahat ng to Kung hindi ka sana nagpumilit na sundan si Tatang, hindi sana mangyayari to. Wika ni Melay. Laking gulat ng dalawa nang biglang magsalita si Mang Mateo mula sa atangan. Pwede ba, Melay? Itigil mo nga yung bunganga mo. Itigil mo ang pagsisi kay Roland. Walang may kasalanan sa inyo. Mangyayari ang lahat ng ito kahit hindi niyo ko sinundan. Tugon ni Mang Mateo.
Biglang tumahimik si Melay at napatayo si Mang Mateo. Dali-daling lumabas ng kwarto si Roland dahil maging ito naramdaman ang kakaibang aura sa paligid. Mukhang nandito na sila, Tang. Anong balak mong gawin? Tanong ng binata. Mag-aantay lang tayo. Titignan natin kung makakalusot sila sa ginawa kong depensa. Tugon ni Mateo. Ilang sandali pa, nakita nila ang ilang figura ng mga taong nasa labas ng bakuran. May ilan pang palakad-lakad sa paligid. Sinusubukang maganap ng butas na maaari nilang pasukan. Tang, ano po bang kailangan nila? Bakit po sila nagpupumilit na pumasok? Tanong ni Melay. Ako ang sadya nila. At sa oras na makapasok sila sa bakod na ginawa ko, paniguradong pati kayo ay mapapahamak. Patawarin mo sana ako kung pati kayo ay nadamay. Ginawa ko ang lahat ng ito para magkaroon ka ng mapayapang buhay. Tugon ni Mang Mateo. Pwede naman tayong mamuhay ng normal, Tay. Kaso naiintindihan din kita. Alam kong isinilang kang kaakibat ang katungkulang ito. Hindi ko man lang maunawaan ang sinasabi ni nanay noon eh. Pero ngayon, alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Wika ni Melay. Kaya napagpasyahan ko din pong tumulong. Alam kong hindi madali para sa inyo ang lahat ng ito. Simula nang matuklasan ko ang lihim niyo, Tatang, ipinangako ko sa aking sarili na susundan ko ang yabag niyo. Kaya wag po kayo mag-alala dahil may kasama po kayo. Napangiti si Mang Mateo sa mga narinig. Kaso nga lang biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang bigla na lang kumalabog ang ginawang bakod ng matanda. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakalusot. Nagsasayang lang kayo ng lakas. Walang sino man ang makakasira sa ginawa kong depensa. Wika ni Mateo. Ngunit patuloy pa rin ang ginagawa ng mga nilalang na nasa labas ng kanilang bakuran. Nilingon nito si Roland na nooy naghahasa na ng itak. Tang, kung sakali mang makapasok sila, handa akong lumaban. Wika ng binata, sabay sukbit ng itak sa bewang. Walang silbi ang itak sa mga engkanto. Kunin mo sa altar ang batong itim na lagi kong hawak. Gamitin mo yan at huwag mong iaalis sa katawan mo. Sa pamamagitan ng batong yan, magagawa mong sakta ng malubha ang anumang engkantong makakasagupa mo. Wika ni Mang Mateo. Dali-dali naman itong sinunod ng binata. Pagkahawak pa lang niya sa bato, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kuryente. Banayad. Sobrang ginhawa sa pakiramdam. Tang, ano pong tawag sa batong to? Kakaiba po sa pakiramdam. Wika ni Roland. Ang tawag dyan ay pangil ng kidlat. Kinakatakutan ng mga elemento ang mutyang yan. Dahil sa kakayahan nitong maglabas ng malakas na bultahe ng kuryente. Sa ngayon ay hindi mo pa ito magagawa. Pero kaya kang protektahan ng bagay na yan at bigyan ng kakayahang maibaon ng talim ng iyong itak sa katawan ng mga engkanto. Pagpapaliwanag ni Mang Mateo. Saka pa lamang napagtanto ni Roland na ang mga nilalang na nasa labas ng bakod ay mga engkanto. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas.
Isa-isang nag-alisan ang mga ito. Napatingala si Roland. Napansing unti-unti nang sumisilip sa silangan ang papasikat na araw. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil ang buong akala niya magkakaroon na siya ng totoong laban sa mga engkanto. Alam nito sa sariling hindi siya mananalo at posibleng mamatay. Pero sa isip ng binata, kailangan niya itong pagdaanan para matapos na ang kaguluhan. Sa ngayon, hindi na sila manggagambala. Pero pagsapit ng dilim, paniguradong babalik sila. Tignan mo ang kalagayan ng pinsan mo, Roland. Wika ni Mang Mateo. Kagad namang pumasok sa silid ni Melay ang binata. Nakita itong nakaupo sa gilid ng bintana. Sinilip ni Roland ang pinsan mula sa siwang ng pintuan. Ngunit laking pagtataka niya. Ilusyon ang nakita. Wala si Melay sa loob ng kwarto. Tiyo, wala po si Melay sa kwarto niya. Wika ni Roland. Dali-daling tumayo ang binata at binuksan ang kwarto ng dalaga. Hindi niya ito nakita. Kailangan nating lumabas, Roland. Ikuha mo ko ng abo doon sa kusina. Samahan mo din ang kaunting asin. Dalian mo! Dali-daling lumabas ang dalawa. Nagpatuloy si Roland sa abuhan upang tumakot ng abo. Nakakita ito ng baon ng nyug, kaya ito ang ginamit niya bilang pansalok. Matapos ay bumalik siya kay Mang Mateo. Inabot sa matanda ang baong punong-puno ng abo. Dali-daling kinuha ni Mang Mateo ang bao. Isinaboy ang laman nito sa silid ng dalaga. Laking gulat ng binata nang biglang may sumigaw. Lumitaw si Melay mula sa sulok ng kwarto. Tumambad sa dalawa ang isang nilalang na halos kamukha ng bayawak, ngunit kulay berde ang balat nito. Nang mga sandaling iyon ay hindi pa natatanggal ni Roland ang itak sa kanyang bewang. Dali-dali niya itong binunot. Akmang susuguri na sana ang nilalang nang bigla siyang pigilan ni Melay. "Sandali lang, Roland. Hindi siya kalaban." Wika ng dalaga. Anong sinasabi mo? Kamuntikan ka na niyang dukutin. Tanong ni Roland. Tama si Melay, Roland. Hindi nga kalaban ng nilalang na yan. Isa siyang hunyango mula sa panig ng Haring Kamakama. Hunyango, magsalita ka. Ano ang pakay mo? Wika ni Mang Mateo. Mabilis na gumapang ang nilalang papunta sa tabi ni Melay at muli itong tinakluban ng kanyang kapa. "Hindi po siya nakakapagsalita, pero nagagawa ko po siyang kausapin sa pamamagitan ng isipan. Naparito po siya sa pag-uutos ng hari ng Kamakama." Wika ni Melay. Kung ganon, tanungin mo ang kaibigan mo kung ano ang pakay niya. Kagad itong sinunod ng dalaga. Ayon sa nilalang, pinag-utusan siya ng ilan pang mga kauri upang protektahan silang tatlo. Binunyag din ng hunyango na sila ang pangunahing pakay ng babaylang itim. Matapos magpaliwanag ay isa-isang naglabasan ang iba pang hunyango. Nagkalat pala ang mga ito sa buong bakuran. Mukhang seryoso na to, Tatang. Wala nang atrasan. Kailangan na natin silang harapin. Wika ng binata at sumang-ayon si Mang Mateo. Nang mga sandaling iyon, ibinaba ni Mang Mateo ang depensa sa paligid ng tahanan. Sinira nito ang mga bakod na gawa sa bagakay
Ngunit nanatili naman ang pananggalang sa mismong tahanan. Kailangan nating ibaba ang depensa para makapasok ang itim na babaylan. At sa oras na mangyari yon, sisiguraduhin kong hindi na siya makakalabas pa. Wika ni Mang Mateo. Paniguradong marami siyang isasamang alagad, Tatang. Handa na po ba kayo? Tanong ni Roland. Simula noon, hindi ako pumunta sa laban ng hindi nakakapaghanda. Manood ka sa mga mangyayari. Pag-uusap ng dalawa. Matapos itumba ang mga bakod, nanatili si Mang Roland sa bakuran upang antayin ang paglubog ng araw. Ito ang pinaka-inaantay ng itim na babaylan. Ang ikalawang pagbilog ng buwan, kaya alam ng matandang buong puwersang lulusob ang pangkat nito. Ngunit lingid sa kaalaman nila, may nakatagong patibong sa bukas na depensa ng matanda. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nabalot ng dilim ang paligid. Unti-unti na ring sumilip ang buwan. Biglang tumahimik at tila huminto ang banayad na pag-ihip ng hangin. Maghanda ka, Roland. Paparating na siya! Wika ni Mang Mateo. Ilang sandali pa ay bigla silang nakarinig ng malakas na tawa. Mula ito sa hindi kalayuan. Lumitaw ang isang lalaki. Nakaupo sa putol na puno. May hawak na tungkod. Nakatalukbong ng puting tela. Sa wakas, nagkita din tayo ng harapan. Mateo, ang lakas ng loob mong harapin ang isang kagaya ko. Ano sa palagay mong magagawa ng isang pangkaraniwang babaylad laban sa isang kagaya ko? Wika ng lalaki. Kung ako lang ang tatanungin mo, sa totoo, hindi ko rin alam kung paano kita tatalunin. Pero bakit hindi mo subukang lumapit sa akin para kapwa natin malaman? Tugon ni Mang Mateo. Agad namang kumumpas ang lalaki. Naglabasan mula sa ilalim ng lupa ang mga nilalang. Nakakatakot ang mga wangis nito. Nagbabago-bago. Dali-daling binunot ni Roland ang kanyang itak. Dinikit sa hawakan nito ang pangil ng kidlat na bigay ng tiyuhin. Isa-isang naglapitan ang mga nilalang at sa sobrang galit ng binata, sinalubong niya ang mga ito. Pinagtataga ni Roland ang mga kalaban. Laking gulat ng lalaki dahil nagawa niyang patayin ang mga elemento. Anong ginawa mo? Paano mong napatay ang mga alaga ko? Tanong ng lalaki. Kapag sinabi ko sa'yo, hindi na magiging sekreto, di ba? Tugon ng binata. Muling pinagtataga ang mga papasugod pang kalaban. Dahil sa sobrang inis napatayo ang lalaki, inalis ang talukbong nito. Talagang lapastangan kayong mga mabababang uri. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito. Wika ng lalaki. Walang pagdadalawang isip itong naglakad papunta kay Mang Mateo. Nakatayo lang ang matanda sa bakuran. At nang makalapit ito ng husto sa kanya, biglang nanigas ang katawan nito. Tignan mo nga naman. Isang kataas-taasang babaylad na gawang linlangin ng ordinaryong manggagamot. Wika ni Mang Mateo. Lingid sa kaalaman ng lalaki, isang patibong ang inihain ng matanda para sa kanya.
Mas lalo pa itong nanggalaite nang makitang naglilitawan ang mga kama-kama sa paligid. Roland, tumabi ka. Hayaan mong ang mga kaibigan kong kama-kama ang tumapos sa labang ito. Muling wika ng matanda. At sa hindi kalayuan, lumitaw ang hari ng mga kama-kama. Ang hari ng mga kama-kama. Paano mong nauto ang isang maharlikang engkanto? Tanong ng lalaki. Hindi ko na kailangan sagutin pa ang mga tanong mo. Ngayon, dito na matatapos ang kasamaan mo. Tugon ni Mang Mateo. Kagad ikinumpas ng hari ang hawak na setro. Naglabasan sa lupa ang malalaking ugat ng puno. Pumulupot ang mga ito sa katawan ng lalaki. Nga pala, gusto mong malaman kung paano naming nakuha ang loob ng mga kama-kama? Simple lang. Ipinangako ko na ikaw ang iaalay namin sa kanya. Wika ng matanda. Matapos ay biglang piniga ng mga ugat ang katawan ng lalaki. Tuluyan itong binawian ng buhay. Naglaho din ang mga nilalang na tinawag nito nang kumalas ang ugat sa katawan ng kalaban. Tumambad sa kanila ang lasog-lasog na katawan ng itim na babaylan. Roland, ilabas mo ang malaking tablang nara. Isasagawa na natin ang pinangakong pigig. Dali-dali namang inilabas ni Roland ang sinasabing tabla at inilapag ito sa lupa. Binuwat ng dalawa ang katawan ng itim na babaylan. Inilapag ito sa tabla. Kamahalan, kagaya ng ipinangako ko sa inyo, ang katawan ng itim na babaylan, naway masiyahan kayo sa inihanda kong pigig. Matapos magsalita, naglabasan sa paligid ang mga kama-kama. Bumunot ng patalim si Mang Mateo. Hiniwa ang dibdib ng itim na babaylan. Dinukot niya ang puso nito at inabot sa hari. Nanlaki ang mga mata ni Roland nang makita kung paanong pagpira-pirasohin ng mga nilalang ang katawan ng kalaban hanggang sa tuluyan itong maubos. Matapos kumain, kagad nawala ang mga ito. Hindi makapaniwala si Roland sa mga nasaksihan. Ngunit laking pasasalamat ng binata dahil sa wakas tapos na ang kaguluhan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik sa dati ang lahat ng dating gawi. Maagang gigising ang binata upang pakainin ang kalabaw at atupagin ang kanilang mga gawain. Ngunit naging mas masaya para sa binata ang lahat nang simulan siyang turuan ni Mang Mateo ng lahat ng kaalaman nito. Pinili ng binata, ipasalo sa binata ang kakayahan at hindi naman ito tinanggihan ni Roland. Sa katagalan, itinuloy ng binata ang tradisyon, pag-aalay sa mga engkanto, ngunit sa pamamagitan ng mga alaga nilang hayop. Lumipas sa mga taon, nagkaroon ng pamilya si Roland at Melay, ngunit hindi pa rin nawawala sa kanilang isipan nang minsan silang tulungan ng hari ng mga engkanto dahil sa kanilang pag-aalay sa dinaos na piging.